Hello, magandang araw na naman sa ating lahat mga bro, mga kabadis, Mati H, Luzon, Visayas, Mindanao. Mapagpalang araw sa ating lahat, Mati H. Ito ay another sharing na naman ang isi-share ko sa inyo, Mati H, kung saan itong aming site na ito na makikita nyo ay tuloy pa rin ang remapping, exploration and decoding ko dito dahil dito ay malinis na ang aming site at lumabas na nga yung mga surface trail marker na ginawa ng mga pon na sumimbolo na may nakatagong deposit dito, Matage. At dito ay another sharing na naman sa inyo ang ipapakita ko sa inyo kung saan ito ang gagamitin ko na benchmark fulcrum point ko na makikita nyo. Ito ay simulation sun marker na meron siyang apat na alignment directional ang tinutukoy na spot kung saan ang sukat na kukunin natin dito patungo sa kanyang coordinate dahil apat na rays yan katumbas ng 12 feet mula dito, Matage, sa sun marker na ito. Kunin natin sa kanyang coordinate sa 270 west mula dito 12 feet patungo ng 270 west. Tatamaan natin yung coordinate niya na bato doon at doon ay puntahan natin bago ko balikan itong fulcrum point ko dito at unahin na natin na puntahan itong coordinate niya sa 270 west na makikita natin itong bato dito na meron siyang nakaukit na simulation open box or square box. Ito yung makikita natin, Matage, na nakaukit dito na kung titignan natin mabuti, ito ay simulation square box or open box na kung saan ang tinutukoy na alignment direction na patungo sa deposit ay mula dito, Matage, patungo doon sa portion na yon kung saan ang makikita natin na tinesdig ko doon. At mula dito, Matage, meron tayong makikitang alignment na nakaukit dito na patungo doon at ang sukat na kunin natin dahil yung fulcrum point ko doon sa 90 degrees na mula doon patungo dito 12 feet patungo siya dito at mula naman dito patungo doon sa spot na tinutukoy ay 12 feet patungo rin doon sa portion na yon, sa area na yon kung saan ay magiging 180 yan patungo ng 360 north. Ay tatamaan natin yung isang spot doon sa 360 north dahil itong benchmark fulcrum point ko dito na nasa 270 west na coordinate nung fulcrum point ko na doon sa 90 degrees ay ito naman ang alignment na makikita natin na magiging passage ito. Meron siyang passage alignment patungo dito sa coordinate niya na bato na ito at meron tayong makikitang naka simulation Y enter sign ito, Matage. Mula dito, Matage, magiging enter sign ito na naging Y connection niya patungo siya dito down at ito naman ay naka open box siya na meron siyang slash alignment patungo doon sa spot na yon at itong portion na ito meron tayong makikitang passage dito na patungo dito sa portion na ito at mula dito, Matage, ay naka 180 ito at patungo naman ng 360 ito ng coordinate niya na bato na makikita natin. Ito ay meron tayong makikitang naka-simulation ito ng enter sign at connection siya dito, Matage, sa portion na ito na magiging arrowhead at mula dito, Matage, may sukat siya 3 feet patungo dito sa spot na ito kung saan ang bato dito na makikita natin ay meron tayong makikitang naka-simulation hole or dot sa kanyang ibabaw na sumisimbolo on the spot direct under dito sa portion na ito kung saan ay i-connect na natin, Matage, kung saan yung spot doon sa area na yon na naging 180 at ito naman ay naka 360 na may live siya. Mula dito ay 15 feet patungo doon sa portion na yon at i-connect natin doon, Matage, patungo ng fulcrum point ko sa 90 degrees at doon ay may sukat din siya patungo ng spot. Magiging 225 yon patungo ng 45 northeast ay nandun ang spot sa 45 northeast at mula doon patungo rin siya dito, Matage, ay nandito ang coordinate niya para maging equal triangulation position siya na may live siya. Mula doon, Matage, ay 15 feet patungo rin dito at mula dito 15 feet patungo doon kaya naging triangulation alignment siya naka 180 at ito naman ay naka 360 at ito ay magiging alignment ng 285 northwest at yun naman ay naka 105 is alignment na may sukat siya 15 feet patungo doon at yan ay puntahan natin, Matage, kung ano ang pinapaiwatig na spot dito dahil itong benchmark fulcrum point ko na naka simulation ng sun marker na meron siyang apat na rays na tumutukoy sa directional alignment na ang sukat na kinuha ko para makuha ko sa coordinate niya sa 270 west ay 12 feet
mula dito patungo ng 270 west ay nandun ang coordinate niya sa 270 west. At ngayon ay tingnan na natin ang spot pa na tinutukoy nito Mates, dahil ito yung alignment na ito patungo doon sa portion na yon. At mula dito Mates, meron tayong makikita ang arrowway patungo doon, mula dito 3 feet patungo doon, at doon ay tignan natin kung ano ang makikita natin na nakaukit dito sa bato dito. Ito yung makikita natin na nakasimbolation dito sa bato na ito Mates, kung saan ito ang sumisimbolo na positive spot, on the spot, direct under na dito Mates, kung saan yung pinagmulan ko doon sa alignment na naging 360 north na coordinate niya yung nandun sa spot na naka 180, at yun ay magiging 225, at ito naman ay maging 45 northeast, na mula dito may layo siya 15 feet patungo doon, at doon ay puntahan natin mamaya Mates. At mula dito sa fulcrum point ko, benchmark sa 90 degrees na sun marker, sun rays, yung alignment at arrowway patungo siya dito 3 feet patungo siya dito, kaya ang spot ay nandito Mates, kung saan makikita nyo Mates, itong portion na ito ay meron siyang nakasimbolation na magiging arrowhead, at pinakamata niya na naging arrowway na yung slash alignment ng isang sun rays na yan na patungo siya alignment dito sa portion na ito. At ngayon Mates ay mag-travel tayo patungo sa 225, dahil maging 225 yon, at ito naman ay magiging 45 northeast, at ito ay naka 105 is coordinate naman niya yung portion na yon na magiging 285 northwest naman sa portion na yon na naging 360 north patungo ng 180 south. At ngayon ay mag-travel na ako doon Mates, kung saan ang alignment na makikita natin Mates dito ay patungo yung alignment doon sa portion na yon, kung saan ang coordinate niya na 270 west alignment na bato na yon, kung saan ay naka open box at meron siyang alignment patungo naman siya doon. At mula dito Mates ay may layo din siya 12 feet patungo doon, dahil ang sun rays na nandito ay 4 is equivalent to 12 feet na sukat patungo 12 feet patungo doon Mates. At doon ay tignan natin Mates, dahil dito ay nakapag-test dig na ako dito at lumabas na ang legit na HTM na sumisimbolo na positive spot dito Mates. At nandito nga ang tinesdig ko Mates, kung saan mula doon sa fulcrum point ko doon Mates na naka-alignment ng 90 degrees patungo ng 270 west, yun naman ang coordinate niya. Kaya yung kinuha ko doon, dahil ang sukat na sumimbolo doon sa sun rays na 4 ay 12 feet patungo doon sa 270 west, at mula doon 12 feet patungo naman dito sa portion na ito. Kaya ang titignan natin ngayon Mates ay ito ang makikita natin na hugis puso na bato na kulay dilaw siya, at ito ang lumabas na makikita natin na tali, na ang kulay ng tali ito Mates ay may sukat siya na 5 inches ang sukat nito, yung tali na ito Mates, or more than 5 inches ang sukat nitong tali na ito na kulay blue. At ito ay color coding alignment, kaya ito yung blue Mates ay naka-coordinate siya doon sa 180 south sa alignment ng 360 north sa 180 south na ito, kung saan ay magiging 225 southwest, kung saan naman ito ay kunin pa rin natin sa color coding magiging alignment 45 northeast ay naka 45 northeast doon sa portion na yon na naging 105 is, kaya naka triangulation yung spot deposit, na mula dito Mates ay i-triangulate na natin mula dito patungo doon, at mula doon patungo doon, at mula doon patungo dito Mates. Kaya ang equal triangulation position alignment ay 15 feet equal distance, na ang pattern nito Mates ay magiging 139 pattern, kung saan ang dalawang bato na benchmark fulcrum point ko, kunin naman natin ang alignment niya mula doon naka 90 degrees patungo ng 270 west ay tatamaan natin, at mula dyan patungo dito ay 12 feet patungo siya dito, at mula doon sa benchmark fulcrum point ko na sun marker sun rays na 4 12 feet patungo siya dito Mates. Kaya ang pinakamalaking spot niya ay nandito Mates, at ito ang lumabas na legit HTM niya sa color coding alignment ng coordination spot niya, na nandun na yung isang spot at yung isa ay nandun naka 45, at ito ay naka 225, at ito ay naka 180, at yun naman ay naka 360. Kaya yung color coding na nandito ay eksakto sa color coding alignment ng water element
at yung 45 northeast ay simulation din ng water element dahil ang blue ay sumisimbolo ng water element matage. At ngayon na i-connect na natin matage sa 90 degrees at ito ay magiging 270 west. Tatamaan na natin yung malaking bato doon na simulation pyramid sa 90 degrees at naka 270 west ito. Direksyon ng 270 west, makikita na natin nandun yung nasa gitna na bato na direksyon natin matage ay tatamaan natin yung naka triangulation na malaking bato na ginawa kong benchmark fulcrum point ko yan, yung coordinate niya na 2 puno, kaya naka 270 at ito ay naka 90 degrees. At mula dito naka 270 diretso doon sa pyramid na bato na malaki na nasa 90 degrees. Another spot pa ang titignan natin dyan matage kung saan yung bato na sa gitna at ang coordinate niya yung bato doon, at yon ay meron tayong makikitang hole na nakapoint dito sa portion na ito, at yung coordinate niya na bato doon sa 90 degrees meron tayong makikitang coordinate niya na bato na magiging passage patungo dyan sa area na yan, kung saan mula doon may layo siya na 15 feet patungo doon at mula doon 15 feet patungo dyan. At dyan ay titignan natin kung ano ang makikita natin dito matage sa area na ito, kung saan ang bato na nandito sa gitna ay meron tayong makikitang hole or pinakamata niya na nakapoint sa direction spot na tinutukoy. Ito yung makikita natin na hole at ito naman ang pinakamata niya na naka-courting C, at yan ang hole na yan at pinakamata niya nakapoint dito sa portion na ito, kung saan ang coordinate niya na bato dito ay ito yung makikita natin na hugis puso, at kung iganyan natin ay hugis fascia na sumisimbolo wealth deposit here on the spot direct under na, at ang kulay nito ay kulay dilaw kaya sumisimbolo ng wealth deposit. At ito ay symbolization din siya ng center, kung saan ay center spot na dito matage. At ito ang coordinate niya na makikita natin na nakasimbolation na square box, at yun ay magiging hole din na nakapoint dito na may live siya mula dyan naka 180 patungo ng 360 ay 15 feet patungo dito sa coordinate niya sa 360 north, at mula dyan, mula naman sa spot na tinutukoy niya magiging 3 feet patungo dito sa portion na ito. At yung coordinate niya na naka-simulation pyramid doon na bato, meron siyang coordinate na bato kaya naging passage yun mula doon 15 feet patungo naman siya dito matage, kaya ang spot ay nandito. At i-connect na naman natin doon matage sa fulcrum point ko doon na may live siya matage, mula doon ay ang sukat naman niya matage ay 20 feet patungo doon sa 90 degrees na naka-simulation pyramid, kaya mula doon 15 feet patungo naman dito, at mula dito 20 feet patungo naman doon matage. Kaya itong fulcrum point ko doon na naka-simulation sun marker ay yan ang center fulcrum point ko na sumisimbolo ang spot deposit dito sa area na ito, kung saan naman itong area na nandito ay ito naman ang coordinate niya na bato doon, kung saan ay naka-triangulation siya matage. Mula doon patungo dito 15 feet, at mula dito 15 feet patungo doon, at mula doon 20 feet patungo doon, kaya naka-triangulation din siya matage. At ito ay napakagandang sharing na naman ang na-share ko sa inyo matage, dahil ito ay tuloy pa rin ang remapping, exploration and decoding ko dito sa aming site na ito. At sa lahat din na matage natin dyan na may mga digging site na, nawa ay magtagumpay kayo at lagi ding mag-ingat at laging humiling ng gabay sa ating amang lumikha, Abay Hawa, at ang kanyang nag-isang anak King Misaya Wasyay. Guide and bless sa ating lahat matage. Mutyaga lang, Aba Alhayam, guide and bless sa ating lahat. Yada, more power to all Katage.